Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy insyaAllah, doon sa tinatalakay natin tungkol sa talambuhay ni Zaid bin Amr bin Nufail, na mahalaga para sa atin na matalakay ang kanyang kasaysayan. Hindi siya propeta, hindi rin siya sahaba, pero siya ay nagsikap na manatili sa relihiyon ni Ibrahim a.s. At umiral sa kanya, may kita natin sa kanya ang pag-iral ng fitra, na kahit walang nangangaral sa kanya, iniiwasan niya ang masama. Kasi natural na nakikilala ito ng mga tao, lalong-lalo na ang pagiging masama ng shirk o ng pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dito, sumunod, iniulat ni Imam al-Bukhari mula kay Abdullah bin Omar radiyallahu anhuma, anna Nabiya sallallahu alayhi wa sallama laqiya Zaid bin Amr bin Nufail bi asfali baldah. Minsan daw ay nakasalamuha ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Zaid bin Amr bin Nufail doon sa baba ng baldah. Yung baldah, isa itong lambak doon sa Makkah na matatagpuan sa west, kanluran na bahagi ng Makkah. So kaharap niya doon si Zaid bin Amr bin Nufail, kablaan yanzila ala nabi sallallahu alaihi wasallam al-wahi. Bago pa siya naging propeta. Hindi pa siya propeta nang nakaharap niya dito si Zaid bin Amr bin Nufail. At naunawaan natin na matay si Zaid bin Amr bin Nufail 5 taon bago ang Be'tha. 5 taon bago naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, namatay na siya. Fakadamat ilan nabi sallallahu alaihi wasallam safratan. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam daw ay binigyan ng pagkain. Binigyan ng pagkain. Faaba an ya'kula minha. Pero tumanggi si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kainin ito. Hindi na binanggit ko ano itong pagkain na ito. Thumma qala Zaidun, at sinabi ni Zaid, inni lastu akilun mimma tadbahuna ala ansabikum. Sa tinanggihan ito ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, at si Zaid din, sinabi niya, hindi ako kakain ng anumang inialay ninyo sa inyong mga altar. Yun nga, yung kinakatay nila na mga hayop, ang iba rito ay kinakatay nila sa mga altar. Ibig sabihin, mayroong espesyal na lugar na doon sila nagkakatay. As in, parang altar talaga ng mga Kristiyano, halimbawa, na elevated, tapos mayroong parang mesa, na doon nila ginagawa yung kanilang mga ritual ng pagkatay. Wala akilun illa ma dhukira smullahi alayh. Hindi rin ako kakain ng anumang hindi binanggit dito ang pangalan ni Allah sa pagkatay dito. At nalalaman natin na ang kufar, lalong-lalo ng mga pagano, kinakatay nila ang kanilang mga kataying hayop sa ngalan ng kanilang mga Diyos-Diyosan. Ngayon, nalalaman natin, maaari tayong kumain ng kinatay ng Hudyo at Kristiyano. Pero kapag napagtibay natin, ang hayop na yun ay kinatay, ang baka o kambing na yun ay kinatay, sa ngalan ni Jesus, ni Maria, ng mga santo at ng mga anghel, hindi tayo kakain doon. Dahil nagiging haram na rin yun sa ganoong pagkakataon. Mayroong pangkalahatan na pagpapahintulot na kumain sa kinatay ng mga Hudyo at Kristiyano na hindi na tayo nagtatanong. Pero kapag nariyan ng yakin, nariyan ng katiyakan, at walang syubuha, pagdududa, na ang kanilang hayop na ikinatay nila sa ngalan ng iba paliban kay Allah, bawal na rin yun sa atin na kainin. At maring ikakatwiran ng tao na halimbawa niyan, yung mga Kristiyano, hindi naman sila nagsasabi nga ng pangalan ng mga Diyos-Diyosan nila, di ba?
Pero kapag yung hayop ay nalalaman nating kinatay para sa kanilang piyesta, para sa Pasko o ano pa mang pagdiriwang nila, haram din yun. Dahil yun ay katumbas ng hayop na kinatay sa ngalan ng iba paliban kay Allah. Ang hayop na kinatay para sa piyesta, at iba pang mga selebrasyon ng kufar, ito ay katumbas ng hayop na kinatay sa ngalan ng iba paliban kay Allah. Walang pangalan na binanggit dito. Pero ang okasyon na dahil dito sila ay nagkakatay ng hayop para rito, ay para sa iba paliban kay Allah. Halimbawa, piyesta ng San Gabriel, kinatay nila yung baka. Hindi nila sinabi sa ngalan ni San Gabriel. Pero yun ay kinatay nila para sa kapistahan nila ng pagdakila kay San Gabriel na nagdudulot na tumubo ang mga pananim, mamunga ang palay, at iba pang mga bagay na pinakikinabangan nila, shirk yun. Kaya yun ay magiging haram din. Yun ay magiging haram din. So karagdagan lang yun dito sa dapat nating maunawaan. Kung bakit ayaw ni Zaid bin Amr bin Nufail at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kumain mula sa mga yun. Dahil yun ay kinatay para sa shirk, para sa pagtatambal kay Allah. At yun nga, sinabi, wa inna Zaid bin Amr kana yu'ibu ala Quraishin dabaihahum. Si Zaid bin Amr bin Nufail, pinipintasan niya ang Quraysh sa kanilang mga pagkatay ng mga hayop para sa kanilang mga Diyos-Diyosan o para sa kanilang mga selebrasyon. Yung malinaw ang kanyang paninindigan dito. Hindi siya kakain ng anumang hayop na kinatay sa kanilang mga altar, na syempre, automatically ito ay para sa mga Diyos-Diyosan nila. At hindi siya kakain ng anumang kinatay, liban na lamang na pangalan ni Allah ang binanggit dito. Sinasabi niya, yun nga, kabilang sa mga iniulat doon sa sinasabi ni Zaid bin Amr bin Nufail sa Quraysh tungkol sa kanilang mga kinakatay. Asyatu khalaqahallah. Ang tupa, nilikha ito ni Allah. Wa anzala laha minas sama'i ma'un. At nagpababa si Allah ng tubig mula sa langit para sa tupa na ito. Wa anbata laha minal ard. At si Allah ay nagpatubo ng halaman para sa tupa na ito. Thumma tadbahunaha ala ghayri ismillah. Tapos kakatayin ninyo ito ngayon sa ngalan ng iba pa liban kay Allah. Di ba napakawalang hiya nun? Si Allah ang lumikha sa tupa. Si Allah ang nagpainom sa tupa. Si Allah ang nagpakain sa tupa. Tapos ngayon kakainin ninyo, kakatayin ninyo sa pangalan ni Allat, Al-Uzza, ni Hubal, ni Manat, at iba't iba pang mga Diyos-Diyosan nila. So ganito ang sinasabi ni Zaid bin Amr bin Nufail. Inkaran lidalika wa idhaman lahu. Bilang kanyang inkar, kumbaga pagtakwil sa masamang gawain na ito ng Quraysh at pagbibigay diin na ang kanilang ginagawa ay tunay nga na napakasama. Hindi ito pangkaraniwang bagay na kanilang ginagawa. Iniulat ni Musa bin Uqba, sino nag-ulat ito? Iniulat din ito ni Imam al-Bukhari. Iniulat ni Musa bin Uqba, haddathani Salim bin Abdullah, na sinabi sa kanya ni Salim bin Abdullah, wala a'lamuhu yahduthu bihi illa an Ibn Umar. At dito sa pagkakaulat dito, na wala raw siyang nakikilala na pinag-uulatan niya liban na lamang na ito ay mula kay Ibn Umar radiyallahu anhuma. So sinabi niya sa ulat, Inna Zaid bin Amr bin Nufail kharaja ila Syami yas'alu anid dini o yattabi'uh. So ito yung nangyari matapos na nag-usap-usap silang apat. Si Waraka bin Nawfal, si Uthman bin al-Huwairith, si Ubaidullah bin Jahash, at pang-apat si Zaid bin Amr bin Nufail, na maghihiwa-hiwalay sila para hanapin ang tunay na relihiyon. Na nalaman na nga natin, si Waraka bin Nawfal naging Kristiyano, si Uthman bin
Huwairith, naging Kristiyano din doon sa Syria. At si Ubaydullah bin Jahash, nag-Muslim. Pero nang napunta ng Habasha, nagmurtad. Naging Kristiyano din. Pero Zayd bin Amr bin Nufail, hindi siya nag-Kristiyano. Pero napunta siya ng Sham, napadpad siya ng Sham, ng Syria, para magtanong-tanong tungkol sa relihiyon at sundin ito. Inshallah. Sundin ang kanilang relihiyon kung ito ay kanyang, magugustuhan. Kung ito ay kanyang magugustuhan, inshallah. Falakiya aliman minal Yahud. Ang una niya na nakatagpo ay isang maalam na Hudyo. Fasa'alahu an dinihim. At nagtanong siya tungkol sa kanilang relihiyon. So sinabi nito nung tinanungan niya, Inni la'aliyun an adina dinakum. Fa'akbirni. So sabi nung, hindi, si Zayd pala nagsabi nito. Sabi ni Zayd bin Amr bin Nufail doon sa Hudyo, gusto ko sana nasundan ng inyong relihiyon. Kaya, ikwento mo sa akin ang tungkol sa iyong relihiyon. Fakbarani, at sinabi nung Hudyo, Fakala, La takunu ala dinina hatta takhuda binasibika min gadabillah. So ito sinabi ng Hudyo. Hindi ka magiging kabilang sa aming relihiyon hanggang sa magkamit ka muna ng bahagi ng galit ni Allah. So kakaiba ito. Kumbaga sa sino man natatanungin mo tungkol sa relihiyon. Kasi mga Hudyo, sa totoo niyan, hindi sila interesado na maghuhudyo ang ibang tao. Hindi sila nagdadawa. Sila lang ang maliligtas. Sila lang ang papasok sa paraiso. Kaya maaring ang sinasabi niya na ito kay Zayd bin Amr bin Nufail, huwag ka sumali rito. Hindi ka welcome dito. Kaya, kumbaga, binabad trip niya kagad si Zayd bin Amr bin Nufail sa kanyang sinasabi. Pero syempre, nalalaman natin na mayroong katotohanan ito. Na nalalaman ng mga Hudyo na namumuhi sa kanila si Allah at tinuturing nga nila si Allah bilang kaaway, bilang kalaban. Itinuturing nila si Allah bilang kanilang kalaban. At yun nga, sinabi ni Zayd, Qala Zaydun, Ma'afirru illa min gadabillah. Wala raw siyang anumang tinatakasan liban na lang sa galit ni Allah. Wala ahmilu min gadabillahi shay'an abada. At hindi ko kaya na magtangan ng anumang galit ni Allah kahit kailan. Paano kung magagawa na pasanin ang anumang bahagi ng galit ni Allah samantalang tinatakasan ko ito at hindi ko ito kayang pasanin? Fahal tadulluni ala gayrihi? Meron pa bang ibang relihiyon na pwede mong ituro sa akin? Sabi ni Zayd bin Amr bin Nufail dun sa Hudyo. Qala, ma'alamuhu illa an yakuna hanifan. Sasabi ng Hudyo, wala akong nalalaman na iba pang relihiyon liban na lamang tungkol sa pagiging hanif. So dito, yung Hudyo, hindi niya binanggit ang Kristyanismo. Kasi nga, ang mga Hudyo, itinuturing nila ang Kristyanismo bilang kulto, bilang hindi lehitimong relihiyon. Hindi lehitimong relihiyon ang Kristyanismo para sa kanila. Ang Kristyanismo para sa kanila ay relihiyon ng mga pagano. Nakatulad din ng relihiyon ng mga Romano at ng mga Griego. Ganyan, mamuhi ang mga Hudyo sa mga Kristiyano, sa totoo lang. Kaya nga yung mga Kristiyano ngayon, mahal na mahal nila yung mga Hudyo, suportang-suporta sila sa mga Hudyo, sa anumang pang-aapi ng mga Hudyo sa mga Muslim. Pero mga Hudyo ang pinakanamumuhi sa mga Kristiyano, sa totoo lang. So hindi niya binanggit yung tungkol sa mga Kristiyano, ang binanggit niya yung tungkol sa pagiging hanif. At sabi ni Zayd bin Amr bin Nufail, Wamal hanif? Ano ang hanif? Ano ang hanif? Qala, Dinu Ibrahim. Ang pagiging hanif, ito ang relihiyon ni Ibrahim alayhissalam. Lam yakun Yahudiyan wala Nasraniyan. Si Ibrahim ay hindi Hudyo at hindi Kristiyano. Wala ya'budu illallah. At siya ay hindi sumasamba liban na lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. At itong ang hadith na ito, katulad ng aya. Maka na Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan muslima.
Si Ibrahim, hindi siya Hudyo, hindi rin siya Kristiyano, bagkus siya ay Hanif na Muslim. Ibig sabihin ng Hanif, ito na nga, hindi Hudyo, hindi Kristiyano, at sumasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala lamang relihiyon ni Ibrahim alaihissalam. Fakaraja Zaydun falakiya aliman minan Nasara. Pero eventually, nakaharap din ni Zayd ang isang Kristiyano. Kahit hindi pa ito sinabi ng Hudyo. Hindi nirekomenda ng Hudyo na pumunta siya sa mga Kristiyano. Ang sinabi ng Hudyo, kung gusto mo talaga, maging Hanif ka. Pero nga, nakatagpo siya doon ng Kristiyano. Fadakara mitluhu. At sinabi niya rito yung sinabi niya doon sa Hudyo. Fakala, sabi ng Kristiyano, lan takuna ala dinina hatta takudan binasibika min la'natillah. Hindi ka magiging kabilang sa amin hanggang sa magkaroon ka ng bahagi ng sumpa ni Allah. So nalaman ng mga Kristiyano sa panahon na ito na isinusumpa rin sila ni Allah. At yung sinabi ni Zayd katulad din, ma'afirru illa min la'natillah. Wala akong tinatakasan liban na lang sa sumpa ni Allah. Wala ahmilu min la'natillahi wala gadabihi syai'an. Hindi ko kaya napapasanin ng anumang sumpa o galit ni Allah. Wa anna astati. Paano ko magagawa yun? Hal tadulluni ala gayrihi? May taturo ka pa ba na iba paliban dito sa relihiyon nyo na pwede niyang salihan? Kala, sabi ng Kristiyano, ma'alamuhu illa an yakuna hanifan. Wala akong nalalaman na relihiyon liban na lang na ito'y relihiyon ng mga Hanif. Na yun nga, yung natalakay kanina. At itong Kristiyano, hindi rin niya binanggit yung mga Hudyo. Hindi niya rin nirekomenda. Sige, punta ka sa mga Hudyo, tingnan mo kung magugustuhan mo sila. Hindi rin niya binanggit yung mga Hudyo. Ang binanggit uli niya yung pagiging Hanif. At si Zayd bin Amr bin Nufail, nagtanong muli, wamal Hanif? At ano ang Hanif? Kala dinu Ibrahim. Itong relihiyon ni Ibrahim, alaihissalam. Lam yakun Yahudiyan, wala Nasraniyan. Hindi siya Hudyo at hindi siya Kristiyano. At yun nga, falamma ra'a Zaydun qawlahum fi Ibrahim alaihissalam kharaj. At ang narinig na nga ni Zayd bin Amr bin Nufail ang sinabi nila tungkol kay Ibrahim alaihissalam, umalis na nga siya ng Sham. Umalis na ng Sham. Falamma baraza rafa'a yaday. At nang nakalabas na nga siya ng Sham, itinaas niya ang kanyang dalawang kamay at nagdua. Allahumma inni ashhaduka anni ala dini Ibrahim. O Allah, tunay na ako ay nagpapasaksi sa iyo. Sumaksi ka, O Allah, na ako ay nasa relihiyon ni Ibrahim alaihissalam. Kasi tinatanggi niya ang lahat ng relihiyon. Relihiyon ng Quraysh, relihiyon ng mga Hudyo, relihiyon ng mga Kristiyano, ang gusto niya ay ang relihiyon ni Ibrahim alaihissalam. So karugtong nito, may isa pang hiwalay yata na hadith ito na naiulat. Waqala al-Layth, iniulat nga ito ni Imam al-Bukhari. So hiwalay na hadith ito. So iniulat ni al-Layth, kataba ilayya Hisham bin Arwa. Sumulat daw sa kanya si Hisham bin Arwa an abihi, tungkol sa kanyang ama. An Asma bint Abi Bakar, iniulat niya naman ito mula kay Asma bint Abi Bakar. An Asma bint Abi Bakar radiyallahu anha qalat, Ra'aytu Zayd bin Amr bin Nufail qa'iman musnidan dahrahu ilal Ka'bati. Nakita raw niya si Zayd bin Amr bin Nufail na malapit dun sa Kaaba at nakasandal ang kanyang likod sa Kaaba. Yakul, sinasabi ni Zayd bin Amr bin Nufail, may kausap niya yung mga tao. Ya ma'syara Quraysh, o Quraysh, wallahi, ma minkum ala dini Ibrahim gayri.
O Quraysh, walang sino man sa inyo sumpa kay Allah ang nasa relihiyon ni Ibrahim liban na lamang sa akin. Wa kana yuhyi al-mau'uda. So ito yung isa sa mga nakilalang ginawa ni Zaid bin Amr bin Nufail na talagang tinataliwas niya ang Quraysh. At nililigtas niya yung mga batang babae na ililibing sana ng buhay ng kanilang mga sariling ama. Ngayon may kita natin si Zaid bin Amr bin Nufail, sa kabila ng kanyang mga ginagawa na ito, hindi siya tinuligsa ng Quraysh katulad ng pagtuligsa nila laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi Zaid bin Amr bin Nufail, mag-isang tao lang ito. Kumbaga, wala siyang masyadong epekto sa kanilang lipunan, sa kanilang negosyo. Yun lang siya talaga. Meron man siyang sinasabi na hindi nila nagugustuhan, pero kaya nilang mapalampas ito. Pero si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang siya threat, hindi lang siya banta sa kanilang relihiyon, banta siya sa kanilang mismong pamumuhay. Kaya ganito malaya noon na nakakapangaral si Zaid bin Amr bin Nufail sa kanila. So doon tungkol sa mga mauuda, yung nga doon sa Quran, وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. Kapag ang babae na inilibing ng buhay, tatanungin ito ni Allah, bakit ka inilibing o bakit ka pinatay? So sinasabi daw ni Zaid bin Amr bin Nufail sa tao na ito na maglilibing sa kanyang sariling anak, وَيَقُولُ لِلرَّجُلِ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَ إِبْنَتَهُ. Sinasabi niya sa lalaki na gusto na ilibing ng buhay ang kanyang anak na babae, la taktulha, huwag mo siyang papatayin. Ana ukfika maunataha, aalagaan ko siya para sa iyo. Fayakuduha, at kukunin nga niya ang babae na ito. Faida tararaat, at kapag lumaki na ang batang babae, qala li abiha, pupunta muli siya doon sa tatay ng babae, in syi'ta dafa'tuha ilayka, kung gugustuhin mo ibabalik ko siya sa iyo, isosoli ko ang batang babae na ito sa iyo. Wa in syi'ta kafaytuka maunataha, at kung gusto mo rin, aalagaan ko pa rin siya para sa iyo. So inaampon niya yung mga babae na bata na ililibing sana ng buhay kapag naagapan niya, kapag naabutan pa niya. Pero syempre nalaman natin sa Makkah, bihira rin ito na mangyari. So maaring ilan lang din yung mga batang babae na nailigtas ni Zaid bin Amr bin Nufail. At gayon din, panghuli sa mga ulat na nababanggit dito. Walaqad su'ila ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam an Zaid. Tinanong si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Zaid. Faqala, yusharudaka ummatan wahida, o kaya yusharudaka ummatan wahdahu baini wa baina Isa ibn Maryam. So ito iniulat ni Ibn Kathir rahimahullah. So doon daw sa sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tungkol kay Zaid bin Amr bin Nufail na siya raw ay bubuhayin muli ni Allah sa araw ng paghuhukom bilang nag-iisang ummah. Nag-iisang ummah sa pagitan niya at pagitan ni Isa alayhis salam. Nag-iisang ummah ng mananampalataya. Nag-iisa lang din ang membro. Siya lang. At ito nga ay hadith na Jayyid Hasan ayon kay Ibn Kathir rahimahullah. At meron pang isang hadith, inulat naman ito ni Aisha radhiyallahu anha. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dakhaltul jannata fara'aitu li Zaid bin Amr bin Nufail duhatain. Nakita daw siya sa paraiso pinakita raw kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang paraiso nung pumasok daw siya rito. Nakita siya ng dalawang hardin doon at ito ay pag-aari ni Zaid bin Amr bin Nufail, alhamdulillah. So lahat ng ito ay patunay na siya nga
ay nasa paraiso. Alhamdulillah. So nga, tungkol naman sa pagkamatay ni Zayd bin Amr bin Nufail, so naiulat dito, wala dito sa libro. Pero naalala ko dun, nung nandun na nga siya sa Sham, so maaring, kumbaga, nalaman na niya yung tungkol dito at bumalik siya sa Makkah at nangaral siya. At napunta na naman siya sa Sham ng ibang pagkakataon at doon siya nakaharap muli ng iba pang mga Kristiyano. At sinabi nila na parating na ang isang propeta sa lugar mo, anong ginagawa mo rito? So bumalik agad si Zayd bin Amr bin Nufail, pero namatay nga siya sa daan at hindi na niya inabutan ang propeta. Kasi babanggit nga, namatay siya 5 years bago ang Be'tha. At bago siya namatay, ayon sa mga nauulat, narinig ko lang din ito sa lecture ni Sheikh Nabil Al-Awadi, doon sa kanyang sira. Nagdua daw si Zayd bin Amr bin Nufail na kung hindi niya maabutan ng propeta, dulutan niya ni Allah na maabutan ng anak niya ng si Said ang propeta. At yun nga nang naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nag-Muslim si Said bin Zayd bin Amr bin Nufail at naging matuwid siyang Muslim at kabilang pa siya, alhamdulillah, sa Asharatu Mubashirina bil Jannah, 10 binigyan ng magandang balita ng pagpasok sa paraiso, alhamdulillah. So ito yung buod ng talambuhay ni Zayd bin Amr bin Nufail, alhamdulillah. So matatalakay pa natin yung mga natitira na nating mga subject, inshallah, magpapatuloy na tayo sa pagtalakay sa mga yun, inshallah. Tinalaki lang natin ito, siningit natin kasi inspiring, very inspiring yung kwento, yung kasaysayan ni Zayd bin Amr bin Nufail, at mula roon mas ma-appreciate natin yung kalagayan natin ngayon na nasa Islam na tayo. So pahalagahan natin ito dahil kung iahambing, mas mainam ang kalagayan natin kaysa sa kalagayan ni Zayd bin Amr bin Nufail at ang iba pang mga kasama niya noon na hindi nga rin ginabayan ni Allah. Diba yung isa nag-Muslim na, nag-Kristiyano pa. Pero tayo, inshallah, ay makatagpo tayo ng inspirasyon sa mga ganitong uri ng tao na naghanap ng pagkamatuwid, naghanap ng pagkamatuwid sa anuman ng kanilang kalagayan, inshallah. Hindi katulad nung yung porke bad trip ka, hindi ka na magsasala. Hindi ganon, di ba? Dire-diretso ka lang. Kung naiinis ka sa tao, huwag mo idamay yung relihiyon mo, huwag mo idamay si Allah. Okay? Gawin mo yung lahat para kay Allah, hindi para sa ibang tao, inshallah. So, dito na lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.